Marami ang nagulat kagabi sa labanan po ni Grandmaster Wasiso at Grandmaster Pragnanandya sa ginaganap po na Tata Steel India 2026 Rapid and Blitz. Grabe! Controversial po kasi ang naging call ng arbiter. Pero ano ba yung totoong nangyari? Sisilipin po natin yon. Pero bago tayo tumungo, abay, ano bang nangyari sa ibang laban ni Wesley? Natabla po siya nung round 4 kay Bidit. Easy draw po na Berlin. Tapos, nanalo po siya game 2 dito kay Arabin. Eto, tingnan niyo po yung laban ha. Losing na si Wesley pero nagsisilan po siya. Talagang pinipilit niya yan. Ayan o. Kakaibang sisilan niya yung ginawa niya. Talagang nagpipilit po. Pero Wesley so kinakapa. Yung kalaban preparado. At ito po ang nangyari, naipit ng husto. So sabi nga po dito ng engine evaluation, talagang lamang na daw po dito ang puti. Lamang na po, clearly better na, ayan na almost +1 na eh. Bakit? Pero bishop siya, pero ang dami pong weakness. Weak po ito, hindi makalabas ito, may talon pa doon. Mahihirapan talaga. Kahit sa live, sabi ko, nako po, nakaka-stress yung position ni Wesley. Ang hirap laruin. Talagang lamang yung kalaban. Buti na lang, yung sumusupport kay Wesley, which is ako yon, lamang naman sa itsura sa mga nagsusupport sa kabila. Anong nangyari? Tumalon. Knight F6. Pagka Knight F6, Knight F5, magaling din talaga si Araben. Tingnan niyo po, oh. Clearly better. Baka nga medyo winning na din datingan yan eh. Wesley so napilitan itulak yung pawn para hindi makapture. And then nagganon yun, medyo mali. Ang tamang tira po kasi dito, Knight A4. Yun pala ang best. Ang Knight A4 idea, example, mag Knight A4 ka, hindi na po siya makakaporma. Kasi nung una po, may Bishop F4 pa yan eh. Kahit kainin to, may counter doon, tas may ganito pa. Mabubuhay pa, makakawala pa. Pero because of Knight A4, wala na. Talagang halos sugswang na. Ang only move na nga lang doon dyan, dito eh. Kaso pag gumanyan ka, Bishop D6 lang. Grabe, no? Tas tatalunan ka dito. Di mo makain, may ganun. Tagilid na talaga pagka Knight A4. Buti yung kalaban ni Wesley, hindi nakita nag-Bishop G5. More normal looking move, want to destroy the pawn structure para wala din tulak ko. Para libre to. Ang ginawa naman ni Wesley, nag-King C7 lang. Kining movean lang. Pagka King move, tumira po ng Rook D3 na sa tingin ko hindi kagandahan. No? Do lamang pa rin po ang puti, may tirada si Wesley, Rook to E8 na kung saan pinapalit yung tore. Ganito po kasi mangyayari. Pag kinapture po kasi yan, capture na ganon, pag gumanito ka, lalabas yung bishop, depensado po ng knight yung dito, tapos pwedeng pagsisipain yan isa-isa eh. At medyo makaka-equalize mag-endgame. Baka lumamang pa kasi per bishop. So, ang ginawa po niyan, nag-rook doon, kinapture takes, and then nag-bishop lang sa C8 hitting the knight, na kinapture po yung kabayo na mali. Kasi mag-endgame. Mukhang lamang sa pawn structure ang puti. Pero, pair of bishops yan. And the best part, nung una tambak si Wesley sa oras, nakahabol na, lamang pa. 2 minuto mahigit. Anyway, dumipensa, umatake sa pawn, tinulak, umatake sa kabayo, tumakbo sa D4, tumira lang ng bishop to H16 din ito. Hindi mo pwedeng tikman na may ganon. Discovery. Kaya mapilitan ka mag-king move tapos ayun lang, gustong matihin. Mapilitan ka mag B4. Hindi pwede B3 lang eh. Kasi pag B3 lang check, ganun. Mate pa rin halos. Anyway, nag-F5 si Wesley para hindi makapture yung pawn na tinirahan ng king move na sinagot ng bishop to D7. Mali. Ayun na naman kasi may knight A4. May knight A4. Pero ako, naiunawaan ko to eh. Parang binabantayan yung mga ganun eh. No? Kasi pag ganun may tulak, hindi makapasok, may capture. Yun ang tingin kong plano ni Wes eh. Pero okay lang kasi si Arabin ang tinira, nag-A3, nag-kunat. Pagka A3, nag-F4 na sa wakas. Yan kasi yung best move. Ibigay mo daw, pag kinapture, may ganito, ubos yun, magiging pass mo to. Na sinagot ng kalaban ng rook lang doon. Pagkatakbo ng tore, ayun, inatake yung pawn, in H4, kinapture, pawn takes, and then bumalik. So, ang target ngayon ni Wesley, ito pong pawn eh, medyo weak ito eh. Hindi ko alam kung paano niya papasukin. Una, ito tinitingnan ko eh, endgame, tapos pair of bishops. Pero ang ginawa is nag-B5. Kaya pala pumunta dito, weakening ito, no? Papalambutin na sinagot lang ni Wesley ng F5 na nag-A4.
Nag-A6 ay nag-A4. Si Weslison naman, nag-A6 lang. Pusang nga, wag po kayo magtaka bakit binibigay libre yan, ha? Pag kinapture kasi yan, titirahan lang ng King B6. Tapos ang kasunod, ayun na, lalakas po. Oh. Lalakas mamaya yung tira ng C5. Ito naman, mababagsak din eh. Kaya hindi po kinapture yan. Kinapture po C6, binawi po. Ngayon, para saan yun? At least hindi makatalon doon, walang check. Anyway, nag-king move po yan. And then nag-king move din si Wesley. Tumira po ng knight. And then umatras na yung bishop. Ayun, mamimaintain na yung per bishop. Tumira po doon ng Tor. Na kung saan 13 seconds na lang. Ibig sabihin yan, 3 seconds na lang yan nung tumira. Anyway, chumek si Wesley. Ipalit yung Tor nag C6 lang or C3. Hindi kinapture ni Wesley kasi may knight takes di makapasok yung king. Pero yun daw yung best move. Ang ginawa ni Wesley, nag-king move na hindi kagandahan kasi atras. Pero ako naman, didepensa ako si Wesley sa tiradang yan. Tirang makatao kasi yan. Bakit? Pag po kasing ganito ang sitwasyon na segundo na lang yung kalaban mo, lamang si Wesley na konti sa oras eh. Ang pinakamagandang gawin, huwag ka magpalit ng pyesa. Try to complicate as much as possible. Kasi pag may complication, mas malaki yung chance na mamali. Mas maraming pyesa, mas mahirap mag-calculate. Alright? Anyway, nag-king move. Ayun, mali pa nga daw. Alam niyo kung bakit mali? Hirap makita nito. G4, putik. Magbibigay ka lang ng passport na kung saan pag kinapture, makakapasok. Malupit yung counterplay pala doon. Walang square, oh. Putik, oh. Walang square. Hanip na. Bishop C8 ka na lang. Rook takes H7. Saan pupunta? Wala, magkakapasspon din eh. Ito, oh. Passpon. Muntik pa mamali na araw. Anyway, balik tayo doon. Hindi po nakita yung G4 na counterplay. Ang ginawa nag-knight doon, ayun yung sinasabi ko. Pag walang oras, bibigay talaga. Nakain po yung pawn. And ito, winning na. May passpon na si Wes eh. O, dinahan-dahan na lang ng check, capture, umatake sa pawn, check, at pagka bishop D2, naparesign. Ito na po parating eh. Mamatihin na yan eh. Mamatihin na. Mamatihin na po. Let's say for example, ganun. Check. Saan ka punta? Dito. Tirahan mo lang bishop dito. Punta ka doon. Check dito. Ganun. Mate. Diba? Kaya nag-resign na doon. At dahil doon Wesley So, abay, leading pa rin. Anong nangyari? Ito na yung controversial na game. Analyze po natin. Laban niya kay Pragnananda. Puti si Wesley. Tinira niya po E4 na tinirahan siya ng French. Pagka French D4, D5, kinapture, tinirahan ni Wesley ng French exchange variation, very equal to. Pero pagka capture knight F3, bishop lang sa D6, nag C4 si Wesley. Ito po talaga yung kailangan mong gawin if you want to win against French using French exchange. Kailangan mo lagyan ng tinatawag nilang imbalance. So, pag kinapture po kasi yan, takes ka, may isolated ka, pero ganun talaga. Hindi naman ganun kasama yun eh. Okay pa rin yan, medyo magulo ng konti. Anyway, nag-knight to F6, tinulak. Tinulak, umatras, and then knight develop, nag-casting, bishop D3, at nag-B6 na typical break. Kailangan talagang gawin yan. Malakas yung pawn sa C5 eh, para makabalik yung bishop dito later. Oh. Anyway, kinapture takes and then nag-castling. Pagka-castling, nag-develop, pinning the knight, tinulakan, napaatras, at agresibong sinagot ni Wesley ng G4. Pagka G4, tumakbo, knight to E5. Ayun na. So, lumakas yung kabayo na sinagot lang ng C5 ni Prag. At pagka C5, Wesley So, hindi tumira ng bishop E3 na number 1 engine move. Ang tinira niya bishop B5 na nagustuhan ko. Kasi ayaw niyang palabasin yung kabayo. Pag tumalong po dito yung kabayo, may ganito eh. Yun yung plano. Ngayon, nadepensa naman ng pawn using the queen. At ang ginawa ni Prag, kinapture niya na sinagot ni Wesley ng knight takes G6. Tapos dito, naging ambitious si Pragnananda eh. Ang simpleng tira daw equal ito. Pero ginamit niya po F takes para magamit yung tore. Pero hindi magandang pawn structure yan. At ang ginawa ni Wesley, kinapture po yung D4. Nag-bishop C5. And then nag-queen move lang. Tapos nag-knight develop. Ayun. So, 1 pawn up si Wesley kung kakapture siya dito. Pero hindi maganda. Pakita ko ano mangyayari pag kinapture. Hindi ito ginawa ni Wesley. Pag kinapture po yan, magna-knight E5. Ayun yung mga counterplay mabigat. Mabigat po yung counterplay. Baka nga losing na yan eh. Anong gagawin mo? Persado knight takes. O pagka queen takes, threatening the queen, threatening knight F3,
Wala eh. Tsumek ka na lang muna, pang sundot. Pero pagka king H8, anong kasunod? Paano depensahan? Baka mapilita ka magtulak ka. Hindi pala pwede, nakapin, putik. Wala, ang hirap. Ang hirap kahit one po na tagilid. Kaya ibalik natin doon, ang ginawa ni Wesley, Bishop F4, engine move. Pagka Bishop F4, nag-king move, and then umatras. Ayan. Pinigilan niya lang maka Knight E5. Pagka atras, nagtulak, and then number 1 engine move. Ayun. Ang accurate ni Wesley dito. Grabe. Grabe ka-accurate niya sa live, nakakabilib. Number 1 engine move to. Ako usually, di mo itatalon yan dyan sa gilid eh. Pero tinalon niya, hitting the bishop. Tapos tinarahan siya ng knight d5. Nag-rook doon yun. Medyo hindi na number 1 engine move. Ang number 1 is, hirap naman itira nito. Knight takes c5. Hirap itira. Ang problema ng knight takes c5, di ba, magpo-pawn takes. Tapos tirahan lang daw ng queen to d2. Pusang lang, relax lang. Ayan lang. Lamang daw yan. Tapos focus ka sa pass pawn. Yung sinasabi ng engine. Nakakatakot yung dalawang pass pawn sa gitna. I mean, malakas na pawn sa gitna. Anyway, balik tayo doon. Ang ginawa nga is rook e1. Okay pa rin. Lamang pa rin na konti. Inatake. Napilitang kainin. Takes. And then nag-rook to rook. Kinapture takes. And then nag-knight to f6. Tumira po ng queen to f3. And then h6. At dito lamang pa rin daw si Wesley. At similar idea yung sinasabi ng engine. Tikman mo to. Saka focus ka sa pass pawn. Pero ang hirap itira nun kasi may pass pawn din. Lakas naman doon kasi ng bishop ng white, sabi ng engine. Pero ang tinira ni Wesley is rook to e1, which is very normal, typical na human move na sinagot ng bishop to d6 na tinira ni Wesley ng napaka-agresibong malintira. Ayun. Mali. Kasi may rook a5, pusang ganda ng rook a5. Anong meron sa rook a5? Ang rook a5, maaring makulong yung kabayo. Pag gumalaw po yung bishop, eto kasi magandang tira kanina kasi may ganito na. Kulong yung kabayo. Kaya mapipilitan ka mag-queen to c6, which is okay naman. Ang problema, because of the h4, walang depensa to. Ang kagandahan, hindi pa po makapture. Kasi nga, may check doon. Kaya, tinirahan po yan ng D3 ni Prag. Napakagandang tira. Napakagandang tira. No? So, pagka D3, binibigay, hindi kinapture. Ano ba mangyayari pag tinix? Libre po eh, ba't ayaw capturein? May bishop to H2. Yun, nakita ko tong tactics na to eh. Pagka king takes mo, may queen takes D3. Ayun, at ayan na po yung mga kasunod. Hirap na, losing na yan. Anyway, ang ginawa po ni Wesley, bumalik yung kabayo. Pagkabalik, tinulak ulit, and then nag-rook sa e6. Ayun. Pagka-rook e6, nahataw yung bishop, tumakbo sa c5, na sinagot ni Wesley ng bishop to e2 kasi may pass pawn. Pagka-bishop to e2, tingnan nyo yung oras ng dalawa, guys. 28 seconds, saka 32 seconds. 10 seconds increment per move. Malapit na mangyari kasi yung controversial na pangyayari. Kinapture. Good move, no? Kasi pag kinapture mo po yan, magpo-promote dito, makakapasok, tapos may mga capture din dito, wala mangingisay ka. So, ang ginawa po is, ganon, tulak si Wesley. Pagkatulak, Tsumek, na tumakbo yung king. Pagtakbo ng king, nag-queen dun. Grabe. Katakot po yung sitwasyon. Nagbigay na kabayo si Prag pero gusto niyang matiin. Ito pong si Wesley, ako kinakabahan para sa kanya eh. No, nakakatakot na, panic time na, 42 seconds. Tinira niya yung only move. Only move para hindi siya losing equal. Capture. Ang lakas ng loob kasi may capture dito, umangat, may check na naman, bishop to g4, ayan nangyayari oh. 12 seconds si Prag, Tsumek dito, humarang ng reyna, eto na yung controversial. Tumira dito, at bago natin ituloy, ipapanood ko yung video. May live feed po kasi yun habang naglalaro sila. Panoorin po natin yung video. Ito po yung nangyari. Ito po yung nangyari. Ayan, tingnan nyo po mabuti ah. Oh, Tsumek, di ba? Humarang si Wesley. Tingnan nyo yung oras. 10 seconds si Prag, pababa. Ng pababa. 34 si Wesley. Okay. Tsumek si Prag. Nag-iisip si Wesley. Oh, nag-iisip si Wesley. Nag-iisip po siya dyan. Hinarang yung reyna. 14 seconds si Prag. Nag-iisip. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pusang gala. Bigla niyang prines yung clock. In-stop. Ayan, nagtalo sila.
Magpo-promote sana siya, kaso nakita niya wala siyang time para gawin yung phone promotion. Alam niya, kita niya oras hindi aabot eh. Papalitan niyang ganun eh. In-stop niya yung clock. In-stop yung clock. Nagulat kami sa live. Bakit ano na yan? Ubusan ng oras. De panalo to. De panalo to, di ba? Yun ang iniisip namin. And ang ending, hindi po nanalo si West. Nagkaroon ng discussion po dyan. Pero tingnan nyo si West. Nakakabilib si West. Nakakabilib. Nagkaroon ng discussion dyan. Panoorin natin kung gaano kahaba yung discussion. Even yung mga commentator, alam nila eh. Sabi nila, ay, panalo si West Iso dyan. Matik yun. Hindi mo pwedeng gawin yun. Sabi ni Wesley. Sabi ng commentator, no? I think the arbiter will give the points to Wesley. Kasi, matik yun eh. Diba? O, nagkaroon ng discussion. So, of course, ang mga arbiter dyan, mga Indian din. O. So, ayan, nagdi-discussion sila. Anong nangyari? O. Well, kung ako po ang tatanungin nyo, automatic dapat dyan panalo si Wesley. Parang nangyari kay Magnus yung nakaraan eh, di ba? Pero tingnan nyo, nag-handshake siya, nagkamay, and then, nagkamay, bait ni Wesley, ngiti pa rin siya. Akala ko panalo siya, pero nakita nyo yung posisyon ng King, sa draw nila nilagay eh. Ibig sabihin, nagtabla, at kumamay ulit si Wesley, nakangiti lang. Ngayon, anong nangyari doon? Sa punto pala na yan, kaya niya pala daw in-stop yung clock. Kasi, kiniklaim ni Pragnananda, nag-offer daw ng draw si Wesley. Pinanood ko yung video, kung bumuka yung bibig ni Wesley, para naglalaro lang naman. Ngayon si Wesley, siguro, di ko sure to speculation ko lang, naguluhan. Kasi you're not allowed to stop the clock unless may draw offer or may claim ka ng draw. Tapos pag invalid pa nga yung claim mo, nag-press ka ng clock, may violation yun, plus oras sa kalaban. May mga ganong rules po eh. So, kaya, pinistop niya yung clock kasi nag-offer ng draw, i-accept niya daw yung draw. Pero nakita yung titira, di ba? Ano yun, accept mo yung draw, joke lang, daputin mo yung coin, tapos titira ka. Ang nangyari, inamin naman ata ni Wesley nag-offer siya ng draw, pero hindi niya alam kung saan parte. Like example, nag-offer siya ng draw nung time na nauna pa, invalid na po yung offer na draw na yun once na tumira yung kalaban. Ibig sabihin, he's declining. Ngayon, kung sabihin niya, draw na tayo bigla, kasi nag-offer ka kanina, hindi mo na pwedeng i-claim yun kung kanina pa yun. Ganun po ang mangyayari dapat. So, ang ending nga, ayun, Wesley ayaw na lang ng diskusyon. O sige, draw na. Ang tanong kung kayo gagawin yon. This is a special match. Alam niyo, dahil sa tabla na yan, hindi na po leading si Wesley. So, ang standing po, eto na po. Pakita ko po sa inyo. Leading po si Anand and Nihal. Third na lang si Wesley. Dapat tie for first siya dyan eh. Pero dahil nga sa draw na yon, nawala siya sa lead. Grabe si Wesley, no? Ayan po yung kabuuan ng standing. Gagawin niyo yan kung kayo. Sobrang bait. Minsan yung pagkabait, naiisip mo na lang, wala na ata sa lugar. Iba-iba kasi talaga tayo ng values. Kaya ako, hindi ko siya kinikriticize yan. Ano yan eh. Ganun talaga siya eh. Yun talaga yung values niya eh. Ayaw niya na lang ng gulo, ayaw niya ng away, ayaw niya ng diskusyon. O sige, tabla na lang tayo para masaya tayo pareho. Pero grabe yun. Grabe yun, no? Ang sabi nga po ng commentator ng mga Indian, wow, he's so nice. Ang tanong dyan, baka pagsisihan niya yan bukas. Kasi because of that, hindi na siya leading. Hindi na siya leading. Kasi pwede mo i-claim yun, pwede mo ilaban yun. Anyway, maraming salamat po sa mga nanood ng live streaming natin kagabi. Mamaya ulit, 5:30 ng hapon sa Pilipinas. Aga ako mag-live, may turo kasi ako. Baka hindi ko matapos pero pipilitin natin kung ma-adjust ko yung turo ko. Alright, so may chance pa rin naman si Wesley. 3 laro pa ang nalalabi. Makakalaban niya po sa last 3 games. Malalakas din. Isa po dyan si Arjun Erigaisi, Nihal Sarin, and Hans Mokniman. So, pag naka-straight si Wesley, malamang mag-champion pa to. Okay? Anyway, muli ito man yung Coach Speedy Master Daniel Gauso. Marami pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.